at negatibong paggamit ng kagamitang pantuto. Okay, may papahayag ang positibo at negatibong paggamit ng kagamitang pantuto. Alam niyo kung ano yung kagamitang pantuto. Pangalawa, yes, tayo. Nasusuri ang pagkakaiba ng pangangailangan at kagustuhan. And pangatlo, yes, Charity. Nauunawaan kung kailan naging pangangailangan sa pagsusunod. Okay, so yan ang ating tatlong layunin sa umaga na to. Ha? So, may tanong ba? Mga mag-aaral? Wala. Okay, wala na. So, ngayon, balikan muna natin yung ating nakaraang paksa. Ha? So, napag-aralan na natin ang tungkol sa economics. Bakit kailangan isaalang-alang yung mga pagpipilian sa paggawa ng desisyon? Gumagawa tayo ng desisyon araw-araw, ba? Okay, so bakit kailangan isaalang-alang yung mga pagpipilian? Para malaman kung ano yung pangangailangan ng kagustuhan. Okay, para malaman kung ano yung pangangailangan mo talaga at kung ano yung iyong kagustuhan. Isa pa, Estrellado. Kasi ma'am, kung ma-decision mo nga ma-apply mo sa future na pangangailangan. Okay, yung magagamit mo sa buhay mo, no? Sa kasalukuyan ng buhay. Okay, so wala na question. Bakit kailangan natin mag-desisyon sa ating buhay? Nag-desisyon ba kayo sa inyong mga buhay? Siyempre, meron, no? Araw-araw yan. Kabahagi na ito ng ating buhay. Okay, so ngayon, kumuha ng papel. Okay, so ang gagawin natin ngayon ay meron tayong gawain. Ito yung inyong gawain. Maglista kayo ng 5 bagay na mahalaga para sa inyo o ano yung gusto-gusto nyo. Na? Di ba ngayon mga teenager, marami kayong mga nagustuhan? Tama man? No? Marami kayong mga nagustuhan. Marami din kayong gusto kunin, no? Ng mga pangangailangan o magkaroon ng mga pangangailangan. So, magbigay ng 5 lang. Maglista ng 5 bagay na gustong-gusto mo. Bilang isang mag-aaral, bilang isang kaibigan. Sulat ito ng sunod-sunod ayon sa kahulugan. Ang una, yun ang magiging paunahin ninyong kagustuhan. Ito yung gusto-gusto niyo. Okay? Isa? So, tingnan yung sagot ng inyong katabi. Magkapareho ba? Yes. Wendy, at saka Yohan, pareho? Okay, ikaw, Jason, at saka Bigura. Okay, pareho kayo? Okay, bakit hindi kayo magkaiba? Ano yung sa unang? Nakasal. Mera, ikaw, ano gusto niya? Edukasyon. Okay, pangalawa, Bigura. Okay, sige. Pangatlo, bahay. Pang-apat, damit. Pang-5, pagkain. Ikaw na Dolores. Ay, siya so. Pangalawa, pagkain. Pangatlo, pera. Pang-4, Cellphone. cellphone. Pang-5, damit. Okay, kayo, Almadin at saka Rose. Magkapareho ba? Hindi sagot? Hindi. Okay, tinanan natin. Anong Number 1, cellphone. Tapos yung damit. sa iyo, anong 1 mo? Sa cellphone, tapos bagong sapatos. Bagong sapatos. Okay, dito. Ikaw din. Pareho ba kayong sagot ni Tracy? Hindi. Anong 1 mo? Pagkain. Pagkain. Pangalawa? Darahan. Pangatlo? Kasuotan. Kasuotan. Pang-4? Cellphone. Cellphone. Pang-5? Kagamitan sa kanan. Gagamitan sa paaralan. Ikaw, Tracy, anong una mo? Pagkain. Pangalawa? Gagamitan sa paaralan. Pangatlo? Dirahan. Pang-4? Kasuotan. Pang-5? Okay. So, sa iyo, Reds at saka iba. Pareho ang sagot? Hindi. Magkaiba? Okay, ano yung pagkakaiba ng inyong sagot? Nauna edukasyon, pangalawa tirahan, pangatlo pagkain, pang-4 kasuotan, pang-5 Okay. So, bakit kaya magkakaiba? Sa palagay niyo, bakit kaya magkakaiba
yung inyong isinulat. Yes, Prince? Kasi ma'am, iba-iba ang pangailangan namin at kagustuhan. Okay, iba-iba pangangailangan at saka kagustuhan. Tama ba? Tama. Masumasangayon ba lahat? Tama. Pangangailangan at kagustuhan. Okay. So ngayon, sino yung hatiin natin yung inyong grupo. No? So sa umagang ito ay meron tayong paksang pagtatalunan. So ito ay ang laptop kaya o ang aklat. Ha? So sino ang pabor sa aklat? Sino ang pabor sa laptop? Dito. Okay, aklat. Doon, laptop. Okay, yung doon sa likod, rin yun. Okay. So ngayon tatawagin ko yung ating moderator. Ha? Ilan kayo sa inyo nakakuha na ng ideya sa kaunang impormasyong may talakay na? Karagdagan kay ma'am, nais ko sana kayo bigyan ng kaunting impormasyon. Si Nene nang galing sa may kayang pamilya. Pareho siyang mayroong laptop at aklat. Madalas, laptop ang ginagamit niya sa madalas nilang talakayan sa paaralan. Ngunit mas nakakakuha naman siya ng malalim na ideya sa kanyang aklat. Alin kaya ang mas kailangan? Ang paggamit ng laptop o ang paggamit ng aklat? Gina Arlinda Haudar, ang aming pagbati ko sa inyo, mahal na punong guro. Gina Maria M. Conde, magandang umaga po. Sa ating curriculum head, Ginoong Romy Estrecho, ganon rin po sa inyo. Sa inyo ma'am, sa kapwa ko mag-aaral, maliwalas na umaga sa ating lahat. Narito tayo ngayon upang makisa sa talakayang paksayang paggamit ng laptop at ang paggamit ng aklat. Narito tayo upang masaksihan ang debate ng grupo ipinapakilala ko sa inyo. Ipinapakilala ko sa inyo ang pangkat nito sa aking kanang bahagi, ang pangkat na sang-ayon sa paggamit ng laptop. Ginoong Estrellado, Binibining Moyet, Binibining Borges, Ginoong Norbe, at Binibining Albero. Laban sa pangkat nito, sa aking kaliwang bahagi, Binibining Masura, Binibining Palgan, Ginoong Benoctor, Binibining Matatan, at Ginoong Benagno. Kinakailangan naman natin makinig at magrespeto sa ideya ng bawat isa. Kayo ay ibigyan ng 20 segundo sa pagsasalita bawat isa. Upang maging maayos sa bawat isa ang debate nito, hayaan niyo muna ako ipahayag ang ilang alituntunin para sa debate ito. Sa debate ito, mayroong ilang alituntunin na dapat ay sundin. Una, igalang ang nagsasalita. Pangalawa, huwag gumawa ng ingay kapag may nagsasalita. Pangatlo, respeto sa bawat isa. At ang panghuli, walang maririnig na salita hindi maaari para sa talakayan ito. Sa panimula na magsasalita sa talakayan, maaari ninyong sabihin ang inyong pangalan o inyong pagbati. Maaari ninyong muko bilang paggalan sa bawat isa at kung maaari, sunayin ang sarili sa paggamit ng sariling wika. Ngayon, nais ko sana marinig ang opinyon ng bawat panig. Panig ng aklat. Ang aklat ay nagbibigay sa atin ng kalinawan ng ating isipan, sapagkat dito natin nakikita ang mga tungka at mas detalyadong impormasyon ng bawat salita. At saka, sa aklat din, mas nasusukat natin kung gaano kalawak ang imahinasyon ng bawat mambabasa. Maaari kayong pumunta ng silita pang salita. Ang aklat ay nagbibigay kalaman sa mga mag-aaral tulad natin. At huwag natin kalimutan na ito ang dahilan kung bakit tayo marunong magbasa. Maraming magagandang na idudulot ang pagbabasa sa aklat. Nakakapagpalawak ito ng ating imahinasyon, napapaisip tayo sa mga imposibleng bagay na mangyari o pwede nating maranasan, at nakakatulong pa ito sa mga mahirap na walang kakayanan bumili ng mga mamahaling bagay. Ang aklat ay mas madaling gamitin dahil hindi naman ito nangangailangan ng internet connection o ng kuryente, dahil sa isang buklat mo lang, nariyan na nababasa mo na ang mga nakalagay na dokumento rito, nababasa mo na kung ano ang nakapanood dito. Hindi gaya sa laptop na kailangan mo ng kuryente, internet connection para lang mag-research ng mga kailangan. Ang aklat ay
isang bagay. At sa aklat din kasi, mas na-revise at na-review ito ng mga Mariana. Ang aklat ay nakakatulong magtipid sa ating mga Pilipino. Dahil sa Pilipinas, ngayon ay krisis na. Panig lang laptop. Sorry kayo pumunta sa gitna ko. Nais ko kayong tanungin, bakit nga ba sa pang-araw-araw na buhay ninyo, bakit kayo kumakain ng palay, meron naman pwede naman kayong kumain ng mais? Bakit kayo nanonood at nakikinig sa telebisyon kung maaari naman sa radyo? At bakit laptop kung meron namang libro? Mga kababayan, ako nga po pala si Irene Bartes, mula sa panig ng laptop. Yun nga naman, bakit natin pipiliin yung good kung meron ng best? Bakit natin pipiliin yung better kung meron talagang best? So, ang laptop ay isang device na ginawa ng tao upang mas mapadali at mas makabuti ang pang-araw-araw na gawain ng mga tao. Ito dahil sa napakagaling ng utak ng tao na gawa niya ang bagay na iyon. Dahil alam niya na kapag ginawa niya ang laptop, hindi niya na kailangang dalhin ang napakabigat at ilang kilo ng libro para lamang makapag-aral siya araw-araw at marami siyang impormasyon na malaman. Hindi niya kailangang bumuklat, pumunta ng library at magpapalinis. Yun lamang po at maraming salamat. Magandang umaga sa lahat. Ako nga po si Ricky Martin Saliado galing sa panig ng laptop. Mas mahalaga ang laptop kasi nga mabilis ito. Mas mapadali at mapagaan ang ating buhay at ma-update tayong mga tao. Salamat. Ako po si John Villanorbe, galing sa panig ng aklat. Para sa akin, mas mas nakatutulong ang laptop dahil mas napapadaling ito ang mga paggawa ng assignment at proyekto ng mga estudyante. Malaking tulong din ito para sa mga may kamag-anak abroad na pwede nilang makausap gamit ang laptop at internet connection. Ako nga pala si Jordy Ciatero galing sa panig ng laptop. Napaka-importante ng laptop lalo na sa panahon natin ngayon. Sabi nga nila, we are 21st century learners. Nakadalasan ginagamit na ng nakararami. Gamit ang laptop at nagiging updated lalo sa mga nangyayari sa ating paligid. Maaari rin tayong makapagsaliksik na mas madali. Sa paghahanap ng eksaktong impormasyon sa saktong pahina ay mas madali sa laptop kaysa aklat. Isang type mo lang at click ay naroon na kagad ang hindi na kailangan. Kailangan din natin ng aklat, kailangan din natin ng laptop upang mapadali ang mga bagay-bagay tulad ng pagsasalit. Madali din itong mahagilap kung ano yung gusto natin na i-click kung yung mga search. At ngayon, ang aking guro ay magbibigay ng rubrics. Okay, so bago tayo pupunta sa ating ribatan, nandito yung ating rubric, no? So, ang pagbabasihan na inyong magiging puntos sa laptop at saka sa aklat ay ang una, organisasyon at kalinawan, yung inyong pag-organisa ng inyong mga kasagutan. Kailangan, ha? So, may kalinawan, maayos yung presentasyon. Pangalawa ay ang gamit ng argumento. Ang mga dahilan ay malinaw na sumasalungat sa affirmative at doon naman sa negative ay malinaw din ang pagsangayon. Ha? Okay. Pangatlo, gamit ng cross-examination at rebuttal. Meaning to say, natukoy ang kahinaan ng grupong disang-ayon o yung grupong sang-ayon. At nasasagot ang mga katanungan sa magkabilang panig. Pang-apat, paraan ng presentasyon. Yung tono ng boses kasama dito, yung kalinawan ng mga kasagutan, at may panghikayat sa lahat. So, meron kayong puntos na 4, 3, 2, 1. Magkakaroon kayo ng 4 na puntos doon sa organisasyon at kalinawan, yung pag-organisa ng mga kasagutan kapag ito ay malinaw at maayos. Meron kayong 3 puntos kapag medyo malinaw at maayos ang presentasyon. May 2 puntos kapag malinaw lamang ang ilang bahagi. 1 punto naman ang magulo at hindi maayos ang presentasyon. Sa gamit ng argumento, magkakaroon tayo ng 4 na puntos kapag malakas ang panghikayat sa bawat usapan.
Tatlong puntos naman kapag may mga rason na ibinigay, subalit magulo. Dalawang puntos, ilang argumento ang ibinigay, subalit di katanggap-tanggap. Ha? Okay, so isang punto naman kapag walang naibigay na mainam na kasagutan. Doon sa gamit ng cross-examination at rebuttal, magkakaroon kayo ng 4 na puntos kapag tumpak at tama ang kasagutan sa mga sinabi ng kabilang panig. Then, 3 puntos naman kapag tumpak ang mga kasagutan, subalit may kaunting pagtutila. 2 puntos kapag may puntos ang mga sagot, subalit hindi gaano mahalaga ang mga ito. 1 punto naman kapag mahina ang kasagutan at hindi na ipagtatanggol ang ani ng nag-atake. Ha? Okay. So, doon naman sa paraan ng presentasyon, magkakaroon tayo ng 4 na puntos kapag magaling ang estratehiyang ginamit upang makapag-convince ng mga nakikinig. Meron kayong 3 puntos kapag may galing sapagkat sa panghikayat. Meron kayong 2 puntos kapag may ilang paraan para makapag-convince at 1 punto naman ang di gaano nakapagkaya at malina ang process. So, malinaw na ba ang ating rubric? Na? Okay, so, moderator. Ibabaw ang kapayapaan sa bawat isa. Makinig at makisa. Simulan na natin ang rebuttal. Sabi nga ni Miss Irene Marquez, it's okay to be good but it's better to be the best. Pero kaya mo namang matuto kahit hindi ka the best. Gaya ng aklat, kaya mong matuto kahit walang laptop. Mr. Bernardino, ang sabi mo, okay lang good and the best. Ay isang tao ay puro siya ng tulisadad sa kanyang sarili. Gusto niya, sa bawat panahon, sa bawat paglipas ng mga oras, gusto niya the best siya. Gusto niya, kapag hindi siya nakukontento Hindi siya nakukontento. Tayo bilang Pilipino, makukontento ka na lang ba? Sa hanggang dyan ka lang? Third class country ka lang? Hindi ba hindi? We are aiming for the best because we want to be globally competitive. Yun nga ang sabi ng mga superior natin para maging motivated tayo na mas mapaunlad at mas itaas ang ating ekonomiya at ating standards sa mga basis ng ating pag-aaral. Miss Arlene, nasabi mo kanina yung salitang curiosidad. Sa panahon ngayon, di ba, kailangan natin ng internet connection upang magamit natin ang laptop, upang mag-research tayo sa ating mga talakayan. Ang curiosidad nito, napupunta ito sa maling gawain or kasi di ba, pag nag-internet tayo, may nag-pop up sa windows natin, sa screen ng laptop natin na mga pornographic videos. Or click this to watch this video, di ba ganun yung lumalabas? Mga viruses. So, tayo bilang mga adolescent, bilang young adults of this generation, nag-curious tayo kung ano ba talaga ang simula, ano ba talaga ang mangyayari sa atin. Kung naitutulad kung ano ang mangyayari pag napanood natin, kung nagawa natin ito. Kaya, kaya tayo na, panoorin ko kaya ito para malaman ko. Diba? Nagiging curious tayo. Tapos sa mga social media, nag-curious tayo, bakit yung mga classmate ko, alam nila ang Facebook, ako hindi ko alam. Ang Twitter, paano ba yan? Instagram, di ba? Blogger, paano tayo? Diyan tayo, nawawala tayo sa focus, sa attention natin, na na-divert ang attention natin doon sa mga bagay-bagay na yun, kumpara sa aklat na isang focus mo lang, nababasa mo na, nandoon na agad, hindi mawawala ang attention mo. Miss Binibining Mastura, narinig ko sa iyo ang magagamit ka ang laptop na walang internet access, tama ka? Pwede naman natin magamit ang laptop walang internet access kasi kung mapapansin mo ngayon, halos lahat ng mga guro may mga laptop na. Pwede ka nang maghingi ka ng soft copy, di ba? At doon sa isang laptop mo, ilang aklat na nakapasok sa laptop. Karagdagang impormasyon sa kanyang sinabi, sinabi mo kanina,
internet connection. Hindi, pagkagamit mo naman ang laptop, pwede lang internet connection eh. Pwede ka mag-download sa sarili ng encyclopedia, sa mga informasyon. At sinabi mo, curiosidad, hindi na tayo nagiging focus. Maaari naman kung sa sariling gawain mo, kung ikaw mismo bagat ka, hindi mo i-open ang bagay na yun. Oo, tama, curious ka. Pero wala namang magpa-pop up na ganun. Kung hindi mo naman i-broad yung internet connection mo. Kasi sa kahit walang internet connection, maaari ka mag-open ng mga Merriam-Webster, lahat ng maaaring sanggunian para makuha mo yung impormasyon na kailangan mo. Maaaring i-download yun, may application yun, lahat available dahil sa mas maganda, mas mataas na teknolohiya ng ating ng bansang ito. Ayon nga sa sinabi ni Mr. Estrellado, magagamit natin siya without internet access. Subalit sa sinabi ni Ms. Jory na maging updated tayo. Paano tayo maging updated kung wala tayong internet access? Diba? Tama? Magiging updated din tayo using libro. Magiging updated tayo. Paano natin malalagay dyan sa laptop kung hindi nagagaling sa libro? Updated, yun ang sinabi mo. Updated ang libro, Miss Paigan. Di ba nga, uulitin ko ha. Sa paglipas ng panahon, parating nagdidiskubre ang mga tao kung ano-anong kaalaman. Kapag, halimbawa na lamang, yung periodic table na yun, may 4 na bagong elements ang periodic table. Ngayon, updated ba ang libro mo sa mga table of the elements na nandoon? Hindi ba't bagong kaalaman yun? Anong gagawin mo? Puputol ka naman ng puno, gagawa ka na naman ng papel, gagawa ka na naman nito, magagastos ka na naman para makibagin mo lang ang periodic table na yun. Hindi ba? Ekonomiya. Nasaan ang Ay, masin ito, hindi mo kasi. Ang unang pagkatalo ay tapos na, simulan na natin ang pangalawang pagkatalo. tayo ay nasa 21st century learners na. Tayo ay nasa learner na 21st na. Kailangan natin maging updated sa mga bagay-bagay tulad ng mga pagsasaliksik. Kailangan natin maging updated sa mga makabagong teknolohiya. Kasi ma-behind tayo sa ibang bansa. Sila, ginagamit na nila yung mga laptop. Tapos tayo, wala, laptop pa rin ang ginagamit natin. Tama ka nga, pinipili mo, yes. Na tayo ay nasa 21st century na. Pero, paano naman kami? Paano naman kung walang ibibili? Sabi nga, crisis tayo, di ba? Paano? Wala kami pang financial dyan. Wala kami may download. Ma-update naman kami sa pamamagitan sa inyo, di ba? Makakagamit naman kami ng aklat. Ba't naman kami bibili ng ba't naman kami bibili ng laptop kung meron naman kami aklat? Nakagdagan doon sa sinabi ni Miss Mariana, ang akyat dito sa parananan natin, kita ito, may akyat ako kasi libre. Pero, pag bumili ka ng laptop, sa pagbili pa lang, yun na, pera na. Pera na yung Hindi natin magagamit ang laptop, hindi natin magagamit ang mahalagang kasama ng pangalan ng laptop kung walang internet access. Na, sa mga mahihirap, ma-update ka ba kung walang internet access? Di ba ma-update na tayo? Makaka-update na tayo kapag merong internet connection? At sa kabila ng kapakinabangan ng laptop, nakakasira ito sa focus na mag-aaral sa pag-aaral. Salit na mag-aaral sila ng buong maghapon, mas pipiliin nila na mag-usapan ng mga games na siyang dahilan ng kanilang pagkawala ng gana sa kanilang pagkakalakayan. Oo, meron pa. O, di ba kung narito? Bili ka ng laptop, bili ka pa ng charger, bili ka pa ng mouse, bili ka pa ng mousepad, tapos mag-charge sa kurente, mag-charge mo doon, magtaas pa ang bill nyo. Ngayon, karagdagan natin. Okay, Miss Paligan, sabi mo thesis. So kung thesis, kung may paraan, kung gusto mo, may maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. So kung thesis, hanap tayo ng paraan, mag-iipon tayo. Kahit hindi na tayo makapag-business, okay lang. Basta magkaroon lang tayo ng internet connection. Okay, go ahead. Di ba sabi mo na, bibili pa tayo ng laptop, charger, at ano pa dyan? Di ba
nasa 10 libro. Pag nawala lahat yun, di ba gagasto ka rin naman? O paano? Di ba gagasto ka rin? Di ba, pag wala ng libro, di ba magbayad ka? Ano yung salita na ingatan mo? Ingatan mo mga bagay na importante sa'yo kung hindi mo rin gagamitin. Okay, wait. Sandali lang. Ang sabi mo, mahal. Pagdating ba ng college, libre pa ba ang libro? Hindi ba ang kapal ng libro, ang mahal din. Pag nasa mama, kailangan ko ng pera, bibili ako ng libro. Mama, kailangan ko ng pera, mag-rent ako dun sa library. Ang mahal. Eh, pwede naman, aali naman sa lang soft copy na lang, hihingi ka doon, at di ka manaliksik ka ng iyo. Ayaw naman yung 10 pesos na pang internet for 1 hour. Kaysa naman dun sa libro na tag 300, ang kapal-kapal. Hindi ba? Di ba ngayon? Libre pa ngayon ang libro. Sabi nga niyan, pero mag-ipon. Kaya, for 1, 2, 3, 4, 5, 6, up to 12 years, may panahon kang mag-ipon para makabili ng libro sa college. So, inaamin mo na rin na dapat tayo mag-ipon para bumili ng laptop. Hindi ba, Mr. Bernal Binago? Ang sinasabi ko po ay bibigyan ng klase ng laptop. Pero yun na nga, ang useless lang, di ba? Kasi kung bibili ka ng laptop, yung libro na pinag-iipunan, updated na ba yung libro na pinag-iipunan? Andun na ba yun? Enough ba ang libro nila? Yes, it is enough for me. Bakit kailangan ng laptop ng requirement ng teacher? Bumili kayo ng libro. Ano ba naman ang 300 pesos sa 10,000, 12,000, 15,000 na laptop na yan? Ano ba? 300 lang? Kaya ko ba mag-ipon? Kaya ko ba makakuha ng pera ng 300 pesos? Pero 15,000? Saan ako kukuha ng pera? Ni 20 pesos na hinihingi ko pa sa nanay ko para lang makapag-ipon ako ng pera, para lang makabili ako sa kantin ng mga pagkain. Saan ako kukuha ng 15,000 pesos pambili ng laptop? Paano ako makakapasa sa teacher ko ng soft copy ko o kailangan yung hard copy? Bibili pa ako ng printer na 5,000? Kailangan ko ba yun? Di ba? Pwede naman ako pumunta sa internet cafe ng 5 pesos per hour. Pwede na rin mag-print doon, di ba? Ng piso lang. Isa-isang copy. Di ba? Okay, sinabi mo, 300 isang libro. Isang libro lang po yung ginagawa doon. Ilang libro ba ang kailangan mong bilhin pag nasa college ka na? Ilang subject ba ang kailangan mong kunin kapag nasa college ka? Siyempre, hindi pa tayo aware kung gaano kadami. Kasi, high school pa lang tayo. Kapag college na tayo, alam mo college, lalo kung college na visa. May college akong kakilala. At alam ko, dahil oras, humihingi siya ng pera para doon sa na kailangan ko mag-internet, na kailangan ko ganito, na kailangan ko mag-include, kailangan ko gumawa ng project, kailangan ko mag-print. Ngayon. So, kung meron kang laptop, hindi mo na kailangan magbayad ng oras, pera, bubulin mo doon sa internet cafe para mag-encode lamang. Eh kung meron ka, anytime kapag recess, dala-dala mo yan, portable yan, maaari mong dali kahit saan. So yun, pwede ka lang mag-layout. After that, meron lang flash drive, o yun na lang ipapaprint mo. So, less ang gasto mo. Kasi kapag nasa internet cafe ka, iba ang babayaran sa internet connector at iba ang ipapaprint mo. So, nakakasave ka doon sa internet. Sa babayaran mo na pagbenta mo ng ilang oras para sa paggamit ng device mo. Nakapagtapos ang dalawang unang nakakatandang kapatid na walang laptop. Di ba? Di ba? Oo, tama. Nakapagtapos sila na walang laptop. Ano ang hinihingi nila kay mommy, kay daddy? May bilyan mo ko ng laptop kasi kailangan ko nito. Alam nila yung salitang tipid. Alam nila yung salitang huwag ka masyadong magastos kasi mas importante pa yung pagkain mo kaysa sa laptop na yan. Kaya mo naman di ba sumulat? Kaya mo naman magsulat kamay, ipapasa mo sa teacher mo. Kaya mo naman mag-info. Tama nga yung sinabi. Kaya yung sinabi ko kanina. Pwede ka pumunta sa internet cafe. Gabi na ang ate mo sabi ka na ako kay mami. Yang, nasa internet cafe pa ako. Nag-i-encode ako para sa thesis ko kasi kailangan namin. Tapos, sabi namin, basta umuwi ka na maaga. Sorry na kasi hindi kita nabilhan ng laptop. Ganyan sabi, hindi ko kailangan ng laptop. Kaya ko pa man din mag-riis. Kaya ko pa man din mag-aral na walang laptop. Ngayon, may pangalawa kong ate, ngayong guro sa PNHS. Saka pa siya nakabili ng laptop. Ngayon, nagtatrabaho na siya kasi saka pa siya nagkaroon ng 15,000 para na makabili sa laptop.
ate ko nakagraduate siya. Anong taon mo graduate ang kapatid mo? 21st century learner ba siya? Hindi ba hindi? Tatanungin mo kung magsabay ang sino kaya ang mas tatalino, mas advanced, at mas globally competitive pagdating sa pag nasa labas ka na. Ang inyong 5 minuto ay tapos. Karagdagan or sa laptop. Naibigyan na ba lahat? Sino pang gusto magdagdag? Meron pa? Wala na? Yes, Joan? Dito sa platform sa ngayon ng kay meron kasi ma'am yan sa internet connection ma'am yan. Ginagamit nila ang internet connection. I-copy nila ang blog gamit ng Microsoft Word. Doon mapasa doon sa yung information sa internet sa sa Google. I-copy paste lang nila ma'am tapos i-draw yun naman pa-print. Kung minsan lang hindi na nila ginintindi baka na gusto makapasa No? Okay. Yes, Miss? Ang aking sasabihin ay ito ay para lamang sa akin. Yung narinig ko kayo na sinabi nila na yung makaka-open ka ng kahit ano-ano makikita mo yung mga pornographic video, gano'n. Kung paggamit nun, depende yun sa tao, depende sa estudyante. Kung gagamitin niya ang laptop ng tama, ng maayos, depende talaga yun sa bawat desisyon ng bawat isa sa atin. So, ibig sabihin, nandun pa rin yung pag-decision. Hindi mo mawawala, no? So, nasa sa iyo na, sarili mo ngayon, kung alin ang pipiliin mo, dyan na papasok ngayon yung matalinong pag-decision. Kung ito ba ay nakakatulong o nakakasulat sa iyong pag-aaral. Yes? Okay, saan ka ngayon papanig? Matapos mo marinig yung kanilang mo yun, tungkol sa paggamit ng laptop o kahalagang sa laptop at sa Si Papa ko tapos si Papa ko ng pulis, hindi na mo ko siya nakagaling ng laptop kasi cellphone ko kasi siya magamit. Kung ate ko rin po yun, hindi ba sila nagbili ng laptop? Pag natapos sila ng pag-gamit ng kailangan na nila. So, tayo lang lang. Parang sumasangay na doon sa sinabi ni Pastora na pwede naman makapagtapos ng pag-aaral nang wala kang laptop. Okay, sa panig naman ng laptop, bakit laptop ang pinili niyo? Ano yung maging batayan niyo sa panig ng laptop? Sige nga, sa panig ng laptop? Pagkakas ko ang lahat ng lugar ko ng panuso, tumutama na sa atin. Pagkakas ko ng panuso, tumutama na sa atin. Sa panig ng laptop? Ang naging pasiyan ko para piliin yung laptop is yung bagong programa na binibigay na yung gobyerno. Yung K-12 learning, K-12 education. Kasi napansin ko, mahilig akong manood ng mga movies. At napapansin ko dun sa movies na pinapanood ko ay yung mga ibang bata sa ibang lugar. Nakikita ko napaka-updated nila sa isang classroom, social, may nakaganon. Tapos, hindi na nila kailangan na mag-google ka ng mas maraming oras. Kasi kapag estudyante ka, halos yung oras mo kinakain na lahat sa school. So kapag andun pa may laptop ka, so mas madali siya, mas talagang mas mapapabilis yung trabaho mo. Kasi nga, ginawa yung laptop para mas mapabilis yung trabaho natin. Okay, so yung mga bagong kagamitan natin ngayon ay ginawa para mapabilis yung pagtatrabaho. Mas marami ito kang nagagawa. Samantalang yung upload ay mano-mano. So ngayon, ay makikita Kasi hindi ko alam kung kanino yung negative, yung alternative. Kung nagsalita yung dito na sa ito yung alternative. Dito naman yung negative. Sa second round, dito yung una naglahat. Sa alternative, sila naman yung negative. So, alin na talaga. So, ang nilay ko lang is yung punto ng aklat at saka yung laptop. Based on sa argumentation, kung sino yung mas magaling. Kasi hindi natin nalaman sa ating alternative. Kasi ang tanong, alin ang mas nakakatulong, laptop o aklat. Diba? So, walang ano doon na alternative or negative ng statement. So, alin lang ang nakakatulong. So, either sa kanilang dalawa. But based on the presentation, sa aklat, mas magaling argumentation, sa experience talaga. Then, doon sa cross-rebuttal nila, mas magaling yung pagsasalita, yung paglahad ng panig ng aklat. Mas may punto siya. So, out of 16, ang rate ng aklat sa akin ay 16 points. So, we got a 44. Doon na nagkapalit ng laptop,
even though maganda din yung presentation nila, but dun sa argumentation, dun sa closing battle, so they just focus on themselves sa laptop lang. Hindi rin nila sinulog sa yung aklat. Ang sinusuportahan nila yung laptop lang, hindi yung sa aklat. Yung sa aklat kasi, kinontra yung laptop, pinanigan yung aklat. So, ganun dapat sa closing battle. Hindi lang yung sarili mo lang yung i-defend mo. Kailangan kalabanin mo rin ano yung hindi maganda sa aklat. So, parang hindi ko na rin yung gano'n. So, kaya total score ng laptop sa akin ay 14 points out of 16. Then, may sinabi na ako ba makaalis? Pinagdadalawin natin laptop or aklat. So, sabi kanina 21st century. So, hindi lahat ng information ay magagamit sa laptop. Meron tayong TV, mas well-informed tayo sa TV. Yung 4 elements actually nalaman ko lang sa TV, hindi sa laptop. Kasi hindi lahat ng information sa laptop ay totoo. May mga spam na information sa laptop, nakala natin yung information na totoo, hindi yung totoo. Lalo na sa mag-wait video ng nabigay, hindi lahat na nakasulat ay totoo. So dapat alamin nyo kung tama ba yung information o hindi. Diba? So mas accurate pag nanood kayo ng TV kasi sigurado sinalusit yun ng mga writer. And much more, pag sa aklat kasi maraming utak yung gumawa ng aklat. So mas reliable pa rin ang aklat as compared to information sa laptop kung ako na yung mag-wait. Kung alin ang mas magaling dyan. Based on the presentation, hindi na magaling yung bawat pari. Pero may mas namang na nagbigay ng kanyang argumentation. Yun lang. Bigyan naman natin ngayon si Ma'am Conde. Okay, sa akin naman, ganun pa rin ang manalo ay ang sa panig ng aklat. Sila'y nakakuha ng perfect score, 16. Although magkaiba lang kami ng pag-rate ni Sir sa criteria dito. But yung sa negative o dito sa panig ng laptop, sila'y nakakuha rin ng 14 points. So, katulad na nasabi ko, at katulad na nasabi ni Sir, hindi lahat ng mga updated na mga balita ay nagagaling sa pag-research nyo ng paggamit ng laptop. Kung hindi, kahit mo lang laptop, kapag mayroon kayong radio at mayroon kayong TV, ay makakuha na rin kayo ng mas updated na information. So, yun lang. Sana, magaling din man lahat, no? Kaya lang mas nagbibigay ng tamang yun doon sa kuha ng mataas na puntos at informasyon doon sa pag-ano ng lumata sa panig lang. Okay, salamat.